Magulang ka eh. Bugbugin yung anak mo sa harapan mo eh. Kahit pa sino eh. Diba? Habulin ka pa ng bata yan. Hindi. Magdidilim na talaga lahat. Kaibigan, natatandaan mo pa ba o isa ka ba sa mga nakapanood noon at nakarinig sa mga katagang ito na binitawan ng isang ama habang siya ay nasa kulungan? Pinagsabihan ko, huwag na huwag mo sasaktan yung anak ko sa harapan ko. Dahil na ako magdadalawang isip. Bilang isang anak ay napakasakit talagang mapakinggan, hindi ba? Subalit ang tanong ko sa iyo ay, sinubukan mo bang hinanap noon ng punot dulo sa nakakaiyak na kwento na ito ng tila isang puting tupang ama habang naghihimas ng rehas sa selda? Well, kung isa ka sa mga hindi naghanap ng tunay na kwento noon at naawa lang sa kwento ng matanda ay halika, maupo ka lang muna at ating balikan ang totoong istorya sa likod ng mga katagang ito. Disclaimer lang pala mga kaibigan, ang kwentong ito ay naipalabas na sa Soko. 3 taon na ang nakalilipas sa pagsasalaysay ni Gas Abelgas. Kung napanood mo na yon, ay malaya kang mag-scroll up o skip na ang videong ito. Madalas nating naririnig sa bawat lugar na pinupuntahan natin ang babalang mag-ingat kayo dyan. Malimit, may nasusumpong ang mga siga o mahilig magsimula ng gulo. Isa nga dito si Randy Panday, 46 years old at tinaguri ang siga sa kanilang lugar sa Tondo. Ayon sa mga kapitbahay nito tulad ni Rose Legin, madalas itong nanunugod, nananakot at nanunutok ng baril. Ayon din sa isa pang kapitbahay nito na si Emily ay konsentidor sa mga anak itong si Randy at kinakampihan niya kahit na mali ang mga ito. Siga ika nga nila. Bagaman ipinagbabawal ang pagmamay-ari at pagdadala ng baril ng isang pangkaraniwang mamamayan katulad ni Randy Panday ay may pagkakataong pinababayaan na lang ito ng kanyang mga kabarangay dahil umiiwas lang din sa gulo ang mga ito at baka sila pa ang mapag-initan. Ang pamilya ni Mang Angel Legin at mga kapitbahay ni Randy ay maraming reklamo tungkol sa kanya. Subalit sa hindi inaasahang pagkakataon, ang pinatang si Ariel Legin na anak ni Mang Angel at ang anak ng sigang si Randy na si Dayday ay nagkapalagayan ng loob at kalaunan ay humantong sa isang relasyon. Bagamat malaki ang pagtutol ng ama ni Ariel na si Mang Angel dahil nga sa ugali ng ama ng kasintahan nito ay hindi pa rin nagpapigil ang dalawa at bumuo nga ng isang pamilya. Naging mag-live-in partner ang mga ito at nagkaroon ng isang anak. Nang una ay maayos naman ang kanilang pagsasama. Subalit paglipas ng mga araw, tulad ng bagong kasal, ay dumarating ang hindi inaasahang problema. Numero 1 na ang kahirapan dahil hindi biro ang pagtaguyod ng isang pamilya. Kapag nadadagdagan ng bilang, lalong dumarami ang pangangailangan tulad ng pagkain, pananamit at pang-araw-araw na pangangailangan. Ngunit sa kabila ng kakulangan sa pinansyal ay dito pa na humaling sa pagsusugal ang live-in partner ng lalaki na si Dayday. Nag-iba din ang ugali nito dahil naging mainitin na ang ulo nito. Tipikal na istorya, si Mrs. o si Dayday ay literal umano na nagbubunga nga. Sigaw dito, sigaw dyan at madalas manghingi ng pera, mang-aaway at magiging agresibo kay Mister. Si Ariel naman, dahil sa pagbubunga nga at pang-aaway ni Dayday, ay dito mauudyo ang saktan niya ito o hindi sinasadyang mapagmalupitan. Nang makarating ang balitang sinasaktan ni Ariel si Dayday ay nagalit si Randy at bilang ama nito ay nagbanta pa ito ng ganito. Pag ako nabisit, papatayin ko kayo. Sa pagkakataong ito, pansamantala ay naghiwalay nga ang dalawa. Nakipaghiwalay si Randy dahil nga sa hindi magandang pag-uugali ni Dayday. Ngunit makalipas lang ang ilang araw ay nagpunta si Dayday sa bahay nila Ariel at sinabing pinapapunta siya ng ama nito na si Randy sa kanilang bahay. Agad namang sumama si Ariel ngunit hindi niya inaasahan na pagbungad pa lang niya sa may pinto ng bahay nila Dayday ay nakatutok na ang baril ni Randy sa kanya. Mabuti na lamang dahil agad itong nakatakbo. Ngunit sa kabila ng matinding away ng magpartner at sa kabila ng pagbabanta ng ama ni Dayday ay piniling magsama pa rin ng dalawa at sinubukang mamuhay ng maayos. Subalit ang paghihiwalay nga talaga siguro ang magpapatahimik sa kanila. Ilang araw lang kasi nung magkabalikan ang dalawa ay nagsimula na naman silang magbangayan.
Away dito, away dyan hanggang sa dumating na nga ang araw na kinatatakutan ng ama ni Ariel. December 31, 2019, besperas ng bagong taon, bandang alas 5 ng hapon ay habang nagluluto ang kapatid na babae ni Ariel na si Rose, ay narinig niya ang malakas na bangayan ng mag-asawa. Dito ay inawat sila ni Angelo Legin, kapatid din na lalaki ni Ariel. Sa tagpong yun ay nandoon din ang kaibigan nilang si Ian na nag-iihaw para sa kasiyahan nila sa pagsalubong sa bagong taon. Matapos ang bangayan ng mag-asawa ay naging matahimik din ang dalawa. Subalit nang magkayayaan ng uminom si na Ariel, kapatid nitong si Angelo at kaibigang si Ian ay wala silang kamalay-malay sa trahedyang sasapit sa kanila bago magpalit ang taon. Sa puntong yun kasi ay biglang dumating si Randy. Mabilis ang mga sumunod na pangyayari dahil agad-agad pagbungad pa lang ni Randy ay binaril niya si Ariel ng makailang ulit. Sumunod ay binaril din niya si Angelo. Sinubukan namang tumakbo ni Ian ngunit natamaan din siya ng bala. Ang kapatid naman na babae ni Ariel na si Rose ay kaagad na nakahingi ng tulong kaya naman agad na naidala sa Tondo Medical Center ang tatlo. Ngunit sa kasamaang palad ay idineklarang patay ang dalawang magkapatid dahil sa multiple gunshot wounds. Ang kaibigan naman nilang si Ian ay maswerteng nakaligtas. Sa pag-iimbestiga naman ng Manila Police District sa pangunguna ni Police Captain Henry Navarro at dahil na rin sa kwento ni Ian na nakaligtas sa pamamaril ay dito natukoy nga mismo ang salarin at siya nga ay walang iba kundi si Randy Panday. Ayon sa mga pulis ay sinabi ni Randy na naagrabyado ang kanyang anak kaya naman nagawa niya ang bagay na iyon. Ayon pa sa pag-iimbestiga ng mga pulis, si Randy pala ay kilala din na gumagamit ng ilegal na droga. Masasabi natin na dahil sa drug use and abuse ay naudyukan si Randy na gumawa ng kahindik-hindik na pagpatay sa kapwa-tao niya. Agad na gumawa ng follow-up operation ng mga pulis upang hulihin si Randy Panday. Sa pakikipagtulungan ng Radya Bago Police Station ay napag-alaman nila na nagtatago ito sa Cavite. Doon ay nadakip nila si Randy at sinampahan ito ng 2 counts of murder at frustrated murder. Si Randy ay ikinulong sa detention facility ng Manila Police District. Dito ay inamin niya ang mabigat na krimeng ipinataw sa kanya. Sa panayam sa kanya ni Gas Abelgas sa mismong selda nito, ito ang kanyang pahayag na sure akong napanood mo na noon. Magulang ka eh. Bugbugin yung anak mo sa harapan mo eh. Kahit pa sino eh. Diba? Habulin ka pa ng patayan, hindi. Magdidilim na talaga lahat. Pinagsabihan ko. Huwag mo sasaktan yung anak ko sa harapan mo. Dahil na ako magdadalawang isip. Araw-araw, bugbugan. Ako si magulang, awat ng awat. Lahat binigay ko na, hindi. Naubos yung pasensya ko. Marahil napansin rin ninyo sa pahayag ni Randy na tila isang mabuti siyang magulang na umaawat kina Ariel at Dayday. Sana nga totoo, kasi kung ginawa niya ang makakaya niya para payuhan ang dalawa ay hindi na sana lumala ang problema ng dalawa na kanyang ikinagalit. Eh yung lalaki, lasinggero. Ibibili na lang ng gatas o alak, papang-inom pa. Nang tanungin naman siya kung bakit niya binaril ang ibang biktima ay ito ang naging tugon niya. Nadamay yung isa ng dakma eh. Ikaw sir, may hawak ka, payag ang dakmay yung hawak mo. Siyempre, hindi. Dagdag na katwiran pa ni Randy ay Makikita mo yung anak mo, puro pasana. Bawat pasana nakikita ko sa anak ko, ramdam ko sa katawan ko. Wala tayong magagawa ko, gano'n na lang. Magdusa ka sa ginawa mo sa mga anak ko. Yung mga anak ko, pinatay mo na walang ano. Hindi yan hayop na pinatay mo. Sana konsensya ka sa ginawa mo.